Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man taba'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sa muling lahat ng papurit, pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha. Nawa ang kanyang pagpapala at sa kanyang propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang siyang pinakamainam sa kanyang pagsasagawa ng ibadah, ang kanyang salah, ang kanyang siyam, ang kanyang qiyam, ang lahat niyang gawain, ang siyang huwaran ng lahat ng sangkatauhan, kagaya na lamang na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tunay na kayo ay may mabuting halimbawa sa kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang kanyang pagtulog, ang kanyang pagkain, ang buong buhay na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa Ala sa kanya ay nagiging uri ng ibadah. At ganoon din ang kanyang pagdada'wa o ang kanyang pananawagan sa sangkatauhan ay dapat tayo ay susunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Kaya inshallah mga kapatid, sana'y nakaabot sa inyo at nakarating ang mensaheng ito na maliwanag ang ating boses at nawa tayong lahat ay pangangalaga ng Allah Jalla wa Ala, proteksyonan sa anumang mga COVID virus o anumang virus, higit sa lahat na tayo ay ilayo sa virus ng pagkakaligaw, ang virus ng akida, ang virus ng mga gawain na kung saan hindi ipinag-utos ng Islam, dahil alam po natin na tayo ay mayroong huwaran mula kay Muhammad alayhi salatu wassalam. Dahil alam natin na sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, man amala amilan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. At sino man ang gumawa ng isang gawain na hindi mula sa amin, mula sa kay Muhammad alayhi salatu wasalam, ay hindi ito tatanggapin. Kaya Sister Ismi Ghaki, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister May, maliwanag po ba sa iyo na dumating sa inyong aking mensahe na maliwanag mula sa Saudi Arabia to China with love? Okay po, welcome po at naway pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nakabalik kayo sa inyong pagbakasyon, pag-ikot sa ibang lugar sa China at nakakabalik kayo ng matiwasay at nasa pangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong oras inshallah bago dumating ang Salatul Dhuhr dito sa gitnang silangan, dahil tayo ay umabot na ng 11:15 dito sa Saudi Arabia, ang maiksing oras na ito ay ating ihingi sa Allah Jalla wa Ala na tayo ay patnubayan at bibigyan ng baraka ang ating oras na ito at ang ating buong buhay. Ang pinakapaksa na aking gustong ipaalala sa aking sarili sa pintuan na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hindi ka magiging isang tunay na mananampalataya hanggat hindi mo naisin sa iyong kapwa-tao ang ninais mo sa iyong sarili. Kaya ang paksa na ito ay nais kong matutunan at nais kong mapag-aralan at inshallah ay nais ko ring ma-share po sa inyo. At ito yung paksa ng mga uri ng tao at ang pamamaraan kung paano natin ipapahayag ang pananampalatayang Islam ayon sa kaalaman ng ating mga ulama. Kaya tayo ay sunod-sunuran sa mga aklat na ginawa ng ating mga eskular na may tamang kaalaman at tunay na takot sa ating dakilang tagapaglikha. Walang pag-alinlangan mga kapatid na ang Islam ay habag sa sangkatauhan. At ito naman, habag ng Allah Jalla wa Ala sa mga taong gumagawa din ng kasamaan. Habag sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Paano po ba natin masasabi na ito'y habag sa taong gumagawa ng kasamaan? Ang taong nagnakaw, halimbawa na siya ay puputulan ng kamay, halimbawa na lamang, ang pagputol ng kanyang kamay dahil nga sa kanyang nagawang kasalanan, ito'y maging dahilan ng kapatawaran ng kanyang kasalanan. At ito'y habag sa mga naiwan dahil wala silang kinatatakutan na may taong magnanakaw sa kanila o kukuha ng kanilang kayamanan sa maraan ng pananakot upang hold up, upang aagaw sa kanila. Kaya lahat na batas ng Islam ay habag para sa atin. Kaya dahil dito kinakailangan maging balansi po tayo. Dahil ang pagkaakala ng iba na ang batas ng Islam ay sadyang napakatulis, napakastrikto daw ng batas ng Islam o ang Saudi Arabia. Itong lahat aking mga kapatid, lalong-lalo na sa sinasabi nating pagpugot ng ulo halimbawa sa taong pumatay.
Kapag ikaw ang pamilya na kung saan ang pinatay ang iyong anak, nais mo bang makita ang taong ito na pumatay sa iyong anak sa paligid at siya na lang, hayaan na lang napapatay pa rin sa susunod? Kaya dahil dito, ang batas ng Islam ay pangangalaga. Kaya insyaAllah, ipag-usapan po natin ang ilan sa mga pamamaraan ng da'wa po natin na aayon sa gawain na ginawa ng sugo na si Propeta Muhammad a.s. upang ating masiyasat kung ang mga panukala natin, dahil ang bawat isa't isa ay mayroong mga panukala, subalit ang kailangan natin ay ulitin natin ang dalil na inipon ng mga taong may kaalaman sa pananampalataya. Kaya dahil dito, ang ating susundan ay ang fiqh sa pag-aaral na ma-scholar dito sa gitnang silangan na inipon ng kilalang isang scholar at ito yung aklat po mga kapatid na fiqh al-Islami. Masabi natin ito ay ang fiqh tungkol sa sinasabi nating batas Islamiko at insyaallah ay ito ay inipon ni Sheikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Twijri na kung saan ito ay isa sa mga kilalang scholar sa kanyang kapanahunan at insyaallah ay ating tatalakayin. Subalit ito ay mukhtasar po lamang at nagbigay siya at naglatag siya ng sinasabi nating mga opinyon ng mga scholar dito na may alam sa pananampalataya at ito ay kanyang inipon. Dahil ito ngayon ay kapanahunan natin na may mga nagbibigay ng mga hukom sa mga pagdadawa halimbawa. Dahil tayo lahat ay nag-aaral, kaya ating matutunghayan kung ano ba ang katuruan ng Islam o ang katuruan ng mga tao sa ating kapaligiran. Kaya dahil dito, siya ay nagbigay ng sinasabi nating sa aklat na ito, ay nagbigay siya ng sinasabi nating 5 katangian ng mga tao at pamamaraan kung paano sila tatawagan o paanyayahan o anyayahanan o itutuwid sa pananampalataya na ipinag-utos ng Allah kay Propeta Muhammad a.s. Kaya dahil dito, sinimulan niya sa kanyang panalita, sa kanyang aklat na ito, na ang mga tao ay magkakaiba ang kanilang mga katangian. Katulad din ng pagkakaiba ng kanilang mga mukha, ng kanilang pag-uugali, ng kanilang antas, ng kanilang mga trabaho. Kaya dahil dito, magkakaiba ang kanilang pang-uunawa sa pananampalataya. Kaya ang pananampalatayang Islam ay nagbibigay ng patnubay sa iba't ibang uri ng mga tao kung paano sila tatawagan sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin kung paano sila itutuwid ng pananampalataya ng ating dakilang tagapaglikha. Ito ay mayroong 5 sinasabi nating katangian at kung paano una po rito ay min indahu naqsun fil iman wa jahlun bil ahkam. Una dito na siya ay kulang sa pananampalataya o masabi natin na malayo ang kanyang iman. Okay? Masabi natin hindi sumasang-ayon sa tunay na katuruan na talagang kulang at siya ay jahal, walang kaalaman mangmang siya sa mga batas nito. Itong una. Ang pangalawa ay ang meron siyang nakis sa iman, kulang siya sa iman. Ibig sabihin dahil nga hindi siya nagkaroon ng tamang kaalaman at mayroon siyang ilm sa ahkam, mayroon siyang kaalaman sa batas. Itong pangalawa. Ang pangatlo rito ay min indahu quwwatun fil iman, na siya ay kung saan mayroong lakas ang kanyang pananampalataya, subalit jahlun bil ahkam. Siya ay sinasabi nating mangmang sa mga batas. Ang pang-apat ay ang min indahu quwwatun fil iman wa ilmu bil ahkam. Siya ay ang tao na kung saan may kuwa, may lakas sa pananampalataya at siya ay masabi natin na may kaalaman sa pananampalataya. At ang panglima rito na siya ay wala ng kaalaman at wala pang iman. Jahal siya at buong buo talaga na siya ay walang kaalaman sa pananampalataya. Kaya dahil dito, isa-isahin po natin ito at nawa tayo ay pagpalain ng Allah SWT na ating matamu ang ating minimithi na gabay at patnubay mula sa Allah SWT, ang tawfiq ng Allah Jalla wa'ala, kung paano natin makilala ang mga taong ito at tayo naman na nag-aaral ay ating ipapatupad sa ating buhay kung hindi natin makaya sa iba ang batas na ito. At maaari nating makita kung sino yaong susundan natin na siya yaong may tamang kaalaman dahil nagkakaiba-iba ang opinion po natin dito. Una po ay yung sinasabi nating siya ay kulang sa iman at jahal sa ahkam. Kaya talagang mahina siya sa pananampalataya at wala pa siyang kaalaman sa ahkam. Kaya ito ay sinasabi natin na ito yaong katangian
ng tao na kagaya na lamang ng mga taong taga-disyerto na kung saan ay dapat silang alalayan at dapat silang tuturuan sa pagitan ng malumanay at mahinahon na pananawagan sa kanila. Dahil kung ang tao na yaon ay wala ng kaalaman at siya ay mahina pa sa pananampalataya, kung maaari bang sabihin natin na siya ay nasabangin at siya ay tatalon ngayon, kung atin siyang itutulak sa ngayon ay maaring tuluyin siyang mamatay o kaya bibiglain natin siya, ay maaring tatalon siya at lalayo siya sa atin. Kaya ang da'wa po natin ay pananawagan na siya ay babalik sa tunay na katuruan. Kaya ito yung tao na kung saan na sinabi ni Anas radhiyallahu ta'ala anhu na ayon sa mga panukala ng mga ulama na mayroong tunay na kaalaman, ito yung jahal at ito yung kulang sa iman. Ang sinasabi nating Arabo na galing sa disyerto, maaari sabihin natin na hindi pa nga nakapagsuklay, ang damit ay talagang marumi dahil sila nga ay mga nomad sa disyerto. Kung saan-saan makakapunta ang kanilang mga kahayupan, mga kamelyo, ay doon sila. Kaya siya dumating sa masjid at sabi ni Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kasama namin ang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa masjid, idja Arabi, at ito'y dumating yung Arabo, faqama yabulu fil masjid. At siya ay umihi sa masjid. Dahil nga nagawa niya ito, dahil wala siyang iman, nakita niya na, alam niya ng masjid. Subalit wala siyang, wala siyang kaalaman dahil jahal at wala pa siyang iman. Faqala ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kung sa atin ba talagang tumayo sila at talagang pigilan mo, huwag mong gagawin yan na umihi ka doon. Kaya sabi ng propeta alaihi salatu wasalam, la tuzrimuh da'uh, at huwag niyo siyang pipigilan na huwag niyo siyang hintuan. Huwag niyo siyang gagawa ng anumang kasamaan at hayaan na lamang. Kaya dahil dito, fataraku hatta bala thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lah. At siya ay hinayaan na lamang dahil sumunod sila sa utos ng propeta Muhammad alaihi salatu wasallam at tinuruan siya. Faqala lahu Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-but min hadal bawli wala al-qadar. Ito ang masjid kung saan hindi bagay na dapat gagawa ng sinasabi nating pag-ihi o pagdudumi, innama hiya li dhikrillahi azza wa jal. Ang masjid ay lugar kung saan pag-alala natin sa Allah Jalla wa Ala. Kaya sa atin mga kapatid, minsan nagpupusoy sila doon, nagtichis sila doon, o kung anong ginagawa nilang hindi kaaya-aya para sa masjid. Kaya ang sugo sallallahu alaihi wasallam nag-utos sa atin na ito ay ang pagdzikr sa Allah, hindi yung pag-iiyan, pagdudumihan o anumang mga kasamaang ginagawa. Kaya dahil dito ang sala at ang kiraa sa banal na Quran. Kama qala alayhi salatu wasallam, kagaya na lamang sinabi ng propeta alayhi salatu wasallam, fa'amara rajula min al-qawm faja'a bidawlin min ma'in fashabbahu alayhi, mutafaqun alayhi. At nag-utos ang propeta alayhi salatu wasallam na kukuha sila ng tubig at ito ay bubuhusan na lamang. Ito ay sa pintuan ng kalinisan na ang tubig na yaon ay mawawala o ang ihi ay mawala sa pagbuhos ng tubig. Kaya ang taong ito ay walang alam at siya ay mababa ang kanyang iman. So ito siya ay walang alam, kaya titingnan natin ang mga katayuan, walang alam at magkagayon dapat siyang tuturuan sa sinasabi nating pamamaraan na kung saan mahinahon, malumanay at pagpapahayag sa kanya ng kaalaman. Naway naging maliwanag po ito ang unang katayuan. Ang pangalawa, man indahu naqsun fil iman. Siya ay naqis, kulang sa iman, wa may alam siya sa sinasabi nating ahkam. Kaya dahil dito, tuturuan siya ng sinasabi nating with hikmah at sa tamang pamamaraan. At dapat siyang tatawagan dahil siya ay may kakulangan sa iman at dapat siyang itutuwid. At ito naman ay maging dahilan na siya ay babalik loob sa Allah, hingi ng kapatawaran sa ating dakilang tagapaglikha. Ito ay ang hadith ni Umama radhiyallahu ta'ala anhu na mayroong isang fatah, isang binatilyo na syaban ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. At dumating sa propeta Muhammad alaihi salatu wasallam at nagsabi, usugo ng Allah, ad-din li bizina. Sugo ng Allah, payagan mo ako na ako ay gagawa ng zina, ng pangangalo niya. Fa aqbala qawmu alayhi fasajjara.
Allahu musta'an. At dumating ang mga tao, grupo ng tao, at siya'y pipigilan. At ilan sa mga bahagi ng mga ibang riwaya, na sabi ng ilang mga kasamahan ay, hayaan mo ako ya Rasulullah, napupugutan ko siya ng ulo. Dahil biro mo naman ay hingi ka ng sinasabi nating pahintulot sa tao na kung saan pinadala ng Allah Jalla wa'ala na ipapatupad ang kabutihan at pipigilan ang kasamaan. Kaya sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, faqal, sabi niya, tawagan mo siya, fadana minhu qariban, at sabi niya, lumapit ka ng dandahan sa akin. Qala fajalasa, at siya'y umupo. Qal, at sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu li ummik, gusto mo ba na ito'y gagawin sa iyong nanay? Qal, sabi ng taong yaon, la wallah, ja'ani Allahu fidak. O Allah, ya sugo ng Allah, isasakripisyo ko. Wallahi, isasakripisyo ko ang aking buong buhay sa iyo, ya Rasulullah. Qala, wallah, nasu yuhibbuna li ummahati. Kaya dahil dito, walang isang tao na sinuman na gusto niya ito na gagawin sa kanilang mga ina. Kaya dahil dito, tinanong pa ng Propeta alayhi salatu wasalam, gusto mo ba na gagawin din ito sa iyong anak na babae? Ganon din ang sinabi niya, ya Rasulullah, walang sinuman na gustong gagawin ito sa kanyang anak. Gusto mo bang gagawin ito sa iyong kapatid? Ya Rasulullah, wallah ya Rasulullah, isasakripisyo ko ang aking buong buhay alang-alang sa iyo, ya Rasulullah. Sasakripisyo ko. Ibig sabihin na ang taong ito ay talagang tunay na hindi niya gagawin ito. Hindi siya naniniwala na may mga tao na kung saan magpapahintulot na gagawin ito sa kanyang nanay, sa kanyang anak, sa kanyang kapatid. Sa iyong tiyahin, wallahi ya Rasulullah, ganun din. At magkagayon, ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam ay nagdua sa kanya. Nagdua sa kanya, nanalangin para sa kanya na siya ay gagabayan. Allahumma gfir li. O Allah, nang patawarin mo ang kanyang kasalanan, wa tahhir qalba, at lilinisin mo ang kanyang puso, wa hassin farja, at lilinisin mo rin sa anumang kasamaan ang kanyang pribado na bahagi ng katawan. Qal falam yakun ba'du dhalika al-fata yaltafitu ila shay'in. At ganun pa rin nung nadua ng Propeta alayhi salatu wasalam, yung taong yun ay hindi na tumingin kahit kanino man. Ibig sabihin, naging matuwid siya dahil ito ay dua ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na sinasagot ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang katayuan dito, siya ay nakis sa iman at siya ay may alam sa ahkam. Bakit? Ay, humingi pa nga siya ng pahintulot. Kung ang batas na ito ay pwede bang gagawin na ibigay mo sa akin? Kaya dahil dito sinagot siya ng Propeta alayhi salatu wasalam. Kaya itong mga sitwasyon, kung itong taong ito, ganito ang ating nakikita, na siya ay may alam sa ahkam, subalit meron siyang mahina na iman o kulang sa iman, itong pamamaraan po natin. Ang pangatlo po, min indahu quwwatun fil iman. Malakas ang kanyang iman, subalit siya ay jahal sa ahkam. Malakas ang iman. Ano po yan ang katayuan na yon? Dapat siyang tuturuan ng tuluyan at bibigyan ng kaalaman tungkol sa batas, na upang sa gayon ay maiwasan niya at malalayuan niya ang gawaing iyon. Dahil dito, ito yung pagpigil natin kaagad ng sinasabi nating mungkar. Dahil yung mga tao ay meron siyang malakas na iman. Kaya kung alam niya lamang ang batas, ay gagampanan niya kaagad. Ito yung hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khatiman min dhahabin fi yad ar-rajul. Nakita ng Propeta alayhi salatu wasalam ang singsing sa kamay ng isang tao. Fatanaza'uhu, fatarahu. Waqal. At ito ay tinanggal niya, inalis niya sa kamay nito, at nagsabi ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nais mo ba na ang iyong kamay, ang daliring yaon, ay magkakaroon ng singsing mula sa apoy ng impyerno? Faqila li rajul. Ang taong ito, na kung saan noong pagkatapos sa sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, nasasabihin sa kanya na tatanggalin mo yan, ay kaagad-agad diyang tinanggal. At nung umalis ang Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, kukunin mo yan, maaring maibibinta mo ang singsing na yaon, meron kang kabutihan dito. Sabi ng taong yaon, faqala ar-rajul hada, may taong na kung saan hinagis niya, la wallah,
la akhiduhu abadan. Waqad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapag ito'y tinanggal na sa aking kamay ng Propeta alaihi wasallam, ay hindi ko na kukunin pa muli. Itong pamamaraan sa mga tao na may malakas ang iman, subalit kulang sa kaalaman. Ang pangapat ay ang tao na kung saan min indahu quwwatun fil iman wal ilmu bil ahkam. Sila yung mga tao na kung saan malakas ng iman at may kaalaman pa sa batas. At ito yung mga tao ay walang idadahilan dahil alam na po nila. Kaya dahil dito, pipigilan sila sa tamang pamamaraan na may lakas dahil alam na nila. At hindi na kailangan na magmatitigasan tayo sa kanila at ipapahayag dahil sila ay meron ng alam. At ito yung tatlong tao na kung saan sila ay hindi nakakasama sa pakikipaglaban sa Ghazwat Tabuk. Ang Tabuk ay isang lugar dito sa gitnang silangan at sila ay hindi nakasama, sina Hilal bin Umayyah, si Marara bin Rabi at saka si Ka'ab bin Malik. Sila actually ay nakahanda na upang sumama doon, subalit dahil nga sa kadar na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nakasama at nung tinawag yung mga grupong yaon, kasama sila sa 80 katao at sila yung may kalakasan at ang nangyari ay sabi nila magdi-decide kami na magsisinungaling. Sabi ni Ka'ab, kailan pa man ay hindi ako magsisinungaling. Kaya dahil dito sila ay iniwasan, nilayuan, binoykot hanggat sa ibinaba ng Allah Jalla wa'ala ang surah Tawbah, mula sa Tawbah ayat number 180 na sinabi ng Allah Jalla wa'ala na man indahu naqsun fil iman wa naqsun bil ahkam. Na sister, naqsun fil iman wal ilmu bil ahkam. Ang number 3, ito yaong man indahu quwwatun fil iman wa jahl bil ahkam. Ang number 4, man indahu quwwatun fil iman, malakas ang kanyang iman, wa ilmun bil ahkam. Ang mga tao na ito ay isa dito si Ka'ab bin Malik. At ibinaba ng Allah Jalla wa ala ang aya na ito, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhimul ard bima rahubat wa daqat alayhim anfusahum wa dhannu an la malja min Allah illa ilay thumma taba alayhim thumma taba alayhim liyatubu innallaha huwal tawwabur rahim. Ang aya na ito ay mula sa sinasabi nating surah Tawbah ayat 118 na binaba sa kanila ang aya na ito sa tatlong taon na ito at ito ay aya sa atin hanggang sa araw paghukom na sumikip na ang mundo sa kanila at ang kanilang mga dibdib at ang kanilang mga sarili at hanggang sinabi nila na wala ng pag-asa bagamat sila ay makatotohanan sa kanilang layunin na sila ay sasama at sila ay pinatawad ng Allah Jalla wa'ala. At kaya dahil dito, nung binalitaan si Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu, yung kanyang pangtaas na damit, ay inihagis niya sa tao noong sinabihan na, Ya Ka'ab, ay may dumating sa iyo na isang mensahe na kung saan kayo ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito sila ay binuykot hanggang sa dumating ang revelasyon ng ating dakilang tagapaglikha. Ang panglima rito ay ang min indahu jahlu bil iman wa jahlu bil ahkam. Siya ay mangmang na at siya ay wala pang pananampalataya. Yad'u ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yad'u ilallah. Tawagan natin siya sa la ilaha illallah. Tuturuan natin siya ng mga tunay na mga pangalan at katangian ng Allah Jalla wa'ala. Ipahayag natin sa kanya yung sinasabi nating pangako ng Allah Jalla wa'ala sa mga biyaya sa mundong ito at ganoon sa kabilang buhay at mga kaparusahan sa mga kasamaan. At ganoon din na kung saan ipapahayag natin ang kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala kung paano siya magbigay ng kanyang parusa o kanyang habag at awa sa kanyang mga alipin. Kaya dahil dito may mga tao na sadyang gumagawa ng pagsamba sa Allah Jalla wa'ala. Subalit kulang ang kanilang mga kaalaman tungkol sa katangian at kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito ay bibigyan sila ng tamang kaalaman at dahan-dahanin nating ipapahayag sa kanila. Step by step hanggang sa kanilang lubusang maunawaan. Masyaallah, Sister Jauza, ito po'y nagkakataon dahil may mga kapatid tayo na nagtatanong sa atin na ano ba yung sinasabi nating pagsayaw ng isang babae sa isang masjid at ito nga ang ating tinatalakay. Kaya dahil dito, at nakuha ko ang 5 katangiang ito, na italakay natin yan nung nag-seminar tayo at nag-review tayo ulit. Dahil ito nga yung pangyayari na kung saan ay dapat nating isalang-alang dahil may mga tao na iba't iba ang opinion po natin dito. Kaya tinitingnan natin ang tunay na kaalaman po rito. Kaya dahil dito, yung sinasabi nating ta'zir
ang pagdidisiplina na hindi umaabot sa sinasabi nating pagputol ng kamay o pagpugot ng ulo. Ito yung pagpalo sa kanila, yung sinasabi nating pagpigil sa kanila o kaya sila ay ilalayo sa lugar. Ito yung mga katayuan ng mga taong ito na sinasabi nating sumasayaw at gumagawa ng sinasabi nating mga kababalaghan sa pananampalataya. Alam natin na ang sinasabi nila na ang Islam ay rahma. Totoo po yan. Subalit, dapat natin siya lang alang na ito'y stricto rin dahil ito ay habag nga. Tingnan na lang natin na ito ay rahma o habag ang pagiging stricto po nito. Yung pagputol ng kamay kanina, sa nasabi ko na ay habag sa mga tao na naiwan at kapatawaran sa taong pinutulan ng kamay. Dahil ito'y kapatawaran ng kanyang kasalanan. Kung hindi natin i-impose, ipapatupad ang batas, ano na lang gagawin? Maaring maraming tao ang magnanakaw dahil nakita nila na walang batas. Kagaya sa nangyayari sa atin, nakikita natin na alam natin na ang druga ay okay lang pala, wala palang pugot ulo, o yung sinasabi nating pagpatay at papatay na lang at papatay. Nasaan ngayon yung rahma? Kinahabagan natin ang taong gumawa ng kasalanan, subalit ang tao na kung saan mga mahihina, mga matatanda, at unang ipagtatanggol sa kanilang sarili, nasaan ang habag natin? Kinaawaan natin ang isang taong yaon, subalit ang marami. Kaya gamitin natin ang ukol, ang ating talino, na ayon sa katuruan ng Islam, hindi lamang sarili po natin. Ito po. Kaya dahil dito, alam po natin na ang babaeng ito, alam niya yung sinasabi nating batas na ito. Kaya kayo nang makakaalam kung saan nyo siya ilalagay sa iba doon. Sa 5 katangian. Kaya alam niya na kapag gagawa ka ng sinasabi nating kasamaan, dahil dumaan siya sa pre-departure orientation services na galing sa Pilipinas, na nandyan si kapatid natin Adam Muammar, barakallahu fiki akhi, sa iyong mga pagpapaliwanag sa mga kapatid natin at kababayan, na ang mga taong ito ay magkakaroon ng kaalaman na kapag pumasok ka sa isang pamamahay, halimbawa na lamang ay dadala ka ng gitara, samantalang sila ay nag-uusap, hindi pwede. Ay tinutulig sa mo, hindi mo siya pinapahalagahan. At kung titingnan natin ang katayuan nito at pumunta tayo sa masjid, sa simbahan ng hindi mga Muslim, at magbabasa tayo doon ng Quran, o at magsasala tayo doon halimbawa na ginagawa natin ang ating panalangin na sila'y nanalangin din. Alam natin na ang lugar na yaon, ginagalang ng Islam, ang lugar na kung saan ang templo, ang sinasabi nating mga sinagog na kung saan doon sila nagsasagawa ng pagdadasal. So kung hayaan na lang po natin ito, nasabihin natin na hindi bibigyan ng disiplina, ano na lang ang mangyayari? Hindi po natin pinapangalagaan ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong religious pride sa ating sarili na ang ating reliyon ay dapat pangalagaan po natin. Igagalang po natin mga kapatid. Opo, hayaan natin tayo ay mahabagin at mauwain at unawain natin sa katayuan na kung saan sa sitwasyon na dapat unawain. Kaya unawain natin ito sa tamang pamamaraan. Kaya maging dito sa Saudi Arabia, alam po natin na tinuturo po doon na huwag po kayong mag-short pan po doon. Huwag po kayong mag-sleeveless po doon sa labas. O ang iba na lang, sabi nila, at huwag na kayong tumingin sa Arabiana. Ang iba hindi sinasabi nila, at ito po yung mga sobrang masabi nating extreme, na alam po natin na ang pagtingin mo, na una ay para sa iyo at pangalawa hindi na para sa iyo. Kaya dahil dito, kapag dumating tayo sa Saudi Arabia, yung mga kultura po rito, ay alam po natin na dapat nating susundin. Nakita nyo na lamang ang mga babae na kung saan sila ay sumayaw doon sa harapan ng Lulu Market at ano mang ginawa sa kanila. Ano pa kaya kapag tayo ay sa loob ng masjid sumayaw? Sige nga mga kapatid, unawain po nga natin, kinakailangan na tayo ay merong habag sa ating mga kapatid. Hindi lamang sa mga taong gumagawa ng mga kasamaan. Pangalagaan natin sila na ayon sa batas ng pananampalataya. Alam niya po na kapag ikaw ay pumunta rito, I'm sorry, kuha na bro, na sino ba ito? Sister, may luha. Okay? Alam niya po ito na kapag ikaw ay nandoon sa lugar na yaon, tayong mga Muslim, tayo ay maingat na pumunta ng masjid, na nakasuot po tayo ng maayos, na nagpapatira pa po tayo ng maayos. Maging ang mga kababaihan natin kapag sila ay may lipstick, kapag sila ay nakalabas ang kanilang mga bahagi ng katawan, anong sinasabi po ng Propeta alayhi salatu wasalam sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ng babaeng pupunta ng masjid na siya ay nakalipstick at siya ay napakaganda ng kanyang naipapakita niya. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hindi ka nakaayos ng maayos, ay bumalik ka dahil ikaw ay uri ng zaniya. Makita lamang natin at ito ay hayaan natin, pinabalik ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ang babaeng yaon, na kung saan ang kanyang ayos, at ikaw ngayon, Brother Isa, hayaan mo na lamang, isa riyan.
Hayaan mo na lang na ang sinasabi nating masjid ay gagawan ng ganong masabi nating pagsuway sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya kung ang Muslim nagagawa ng ganitong katayuan, ito ay istidsa. Subalit sa ibang mga grupo ng mga Muslim na lumihis sa tuwid na landas, ay ginagawa nila ng sayawan, ginagawa nila ng sinasabi nating awitan. Kaya kung ikaw ay iyong pinapahintulutan po ito, sumasang-ayon ka sa awit at sumasang-ayon ka sa sayaw, ito yung opinyon. Kaya dito tayo sa tamang opinyon. Kaya may mga tao rito, halimbawa na lamang, yung grupo ng mga Shia, yung grupo ng ibang mga lahi, na kung saan kanilang pinapayagan po ito. Yung grupo ng mga tumataliwas sa tunay na katuruan ng Islam. Sa atin po ay kailangan nating pangangalagaan ang loob ng masjid. Kaya nga alam po natin na maging sa loob ng masjid kapag tumunog yung ring ng cellphone mo, ang sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, kung ikay nakakagambala sa mga taong nasa paligid, ay nagagambala mo na rin yung mga anghel. Kapag magdala ka ng amoy sa loob ng masjid, kaya dahil dito sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na kung saan sila ay nagbibigay o nagdadala ng disturbo sa loob ng masjid. Kaya dahil dito, pagbahing mo na lang na kung saan pinapalakas mo, ay dapat mong pahinaan po yan. Sa abot ng iyong makakaya, tabunan mo iyong bibig. Ano pa kaya na patutunugin yung sinasabi nating musika? So kung ikaw ibig sabihin, mahilig ka sa musika, ihayaan mo na lamang. Kapag ikaw ay sasabihin natin na okay na lang po mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang Islam ay hindi sa aking gusto. Ang Islam ay ayon sa kagustuhan ng ating dakilang tagapaglikha at sa tamang pangunawa ng mga eskular. Kaya dahil dito kung ikaw nga ay pupunta sa masjid at magbabasa ka ng Quran, magdidhikir ka, matutuwa ang mga Muslim sa iyo, ang iyong mga kapatid. Kapag ikaw ngayon ay gagawa ka, punta ka ng masjid, naka-short pant ka lamang, kahit na ikaw isang lalaki, hindi ka aya-aya po. Ano pa kaya na hayaan mo na lamang? Dadawahan po natin sila sa side ng da'wah. Subalit, ang mga taong namamahala sa lugar na yaon, ay titingnan natin kung ano ang panukala ng imam sa lugar na yaon, na ma-impose niya ba ang batas na kung saan ito ay ang dapat niyang gagampanan. Kaya dahil dito mga kapatid, ang mga sumusunod sa Quran, nagmamahal sa Quran, nagsusunod sa sunan ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ay kanilang kasusuklaman po yung gawain na yaon. Kasusuklaman po nila. Dahil ito ay uri ng hindi pagrespeto sa simbolo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga masajid ng Allah Jalla wa Ala. Ang Quran ay nandoon at kung saan alam po natin na kapag tayo may Quran na hindi po natin ilalagay sa lugar na kung saan bilang paggalang sa material na yaon. Hindi natin ilalagay sa lugar na mayroong mga musika, mayroong mga sumasayaw. Bagkus ingatan po natin itong physical na pangangalaga po doon. Ano pa kaya na hayaan po lamang natin? Kaya dahil dito ay pwede na lang pala nating sasabihin na kahit sumayaw po tayo dahil yung mga Abbasinya sa panahon ng Propeta ay sumayaw sa masjid. Ito yung kultura nila at hindi panunuligsa. At nandyan mismo ang Propeta alayhi salatu wassalam. Hindi po sayaw na kung saan panunuligsa sa ating masjid. Bago sila ay meron silang kanilang mga sibat na ito yung kanilang kultura at hinayaan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. At tunay na ito ay, ang Islam ay tolerable po ang mga bagay na ito. Subalit sa ganitong katayuan na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. At pahayag mo sa kanila, ya Muhammad, ang umma ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Pagkatapos ng propeta, inuutusan po tayo na ang aklat ba, ang Allah ba, ang kanyang mga tanda ng Islam ay ang kanyang masjid, ang panunusuot ng damit ng babae, ang mga ginagamit nating mga gawaing pagsamba sa Allah Jalla wa Ala at sa kanyang sugo. Tunay na ang alaba at ang kanyang aya at ang kanyang sugo ang inyong inaalipusta, ang inyong iniinsulto. Kaya brother, galangin po natin ang karapatan ng masjid. Kaya kung alam natin ang karapatan ng masjid, ay dapat nating hintuan at pigilan at huwag nating pababayaan. Huwag nating itutolerate ang mga bagay na ito mga kapatid. Dawahan natin, akayin natin sa katotohanan ng pananampalataya at inshallah maging dahilan po ito na siya ay yayakap din sa Islam. Dahil tayong mga mananampalatayang Muslim ay nagmamahal po tayo sa ating kapwa-tao na sila ay makakasama natin sa paraiso. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, maging may isang tao na tumayo sa panahon ng Propeta alayhi salatu wasalam na doon niya sinabi na nasaan ba yung nawala kong bagay na ito? Tao na kung saan humihingi ng tulong na may nawala siyang bagay at tinanong niya doon sa masjid. Anong sabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam? La raddallahu alayka fa innal masajida lam tubna lihada. At sabi ng Propeta alayhi salatu wasalam,
nawa na hindi ito ibabalik ng Allah sa inyo. Dahil ang masjid ay hindi na itatayo dahil sa paghanap mo ng sinasabi nating bagay na nawala. Maging sa ganitong katayuan ay ang propeta alayhi salatu wasalam nanalangin na ang bagay na ito ay hindi ibabalik ng Allah sa iyo. Kaya maging sa sinasabi nating gawain ito, kaya hayaan po natin, dadawahan po natin sa tamang pamamaraan na ayon sa kagustuhan ng kautusan ng pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid, ito po ang aking nais na ipaalala sa aking sarili dahil tayo po ay iangat natin ang bandila ng pananampalatayang Islam. Hindi yung pong sinasabi natin, opo, we tolerate everyone. Pinapabayaan na lang po ba natin? Anong ginagawa sa atin sa iba't ibang mga lugar? Ang ating masjid ay kinakatayan nila ng mga baboy, pinapatay nilang ating mga kababaihan. At dito ay dapat natin silang itutuwid. Dahil nga ang kanyang katayuan, wala na siyang iman, at masabi natin na siya ay kulang pa sa kaalaman. Kaya dapat tayong maging mahinahon sa ating pamamaraan na ito ay naaayon sa kagustuhan ng Allah Jalla wa'ala upang sa gayon ay makita nila ang kagandahan ng pananampalataya. Kaya tayo ay dapat magtutulungan at hindi magpapahabaan ng ating mga sungay, magpapakilala ng ating kalakasan sa pananalita o sa ating mga kaalaman. Dahil alam po natin mga kapatid sa bandang huli sa oras na kung saan tayo dadalhin sa libingan, ang mapapala po natin ay ang kabutihang ginawa natin alang-alang sa Allah na ayon sa gawain na ginawa ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Hindi po ito paramihan, bagkus walinabluwannakum ayyukum ahsanu amala. At kayo ay susubukan at human tayo sa araw na yaon. Subukan tayo sa ibabaw ng mundong ito kung sino yaong mayroong mainam na gawain, mainam sa salita, mainam sa kanyang layunin, at gawain na ayon lamang sa iyong kadakilaan ng iyong intensyon na para sa Allah at sa pagsunod kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang lahat na kabutihan ay dapat nating bibigyan ng pagpapahalaga. At ako kapatid, kung anumang pagkakamali, ang ating pinapanigan ay ang salita ng dakilang tagapaglikha at ang sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kapag may pagkakamali ay saganang mula sa akin. Huwag niyong sisihin ang pananampalatayang Islam. Ibalik niyo kay Brother Isa Rial. Dahil ako po ay nagtatanong, nagbabasa, at dahil dito, nandito tayo sa opisina at nandyan pa sa paanan ng ating mga doktor at mga scholar dito, na tayo po ay nagtatanong dahil habang nabubuhay po tayo, ay gumagawa tayo ng ibada sa pamamagitan ng pagsaliksik ng tamang kaalaman. At maraming salamat, Sister Jauza. Ito po ay kaalaman na nakuha na po natin, kaya para bagang ang mga nangyayari noon ay parang ngayon ay nakikita natin. Nakikita natin na ang pangyayari noon ay talagang nangyari na dahil ito ay halimbawa para sa atin na tayo ay may dapat tularan sa pagbibigay ng hukom sa ating pamumuhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.